Ito lang po, December 8. Ito, habang pinanonood ko itong si Mr. Eliseo Soriano, di ko matiis na hindi talakayin itong bahaging ito kasi pinupunan niya yung Iglesia ni Cristo na dito daw, yung kahon o yung supot, iniikot sa panahon ng pagsamba para daw maging, para hiyain yung kapatid na o yung bisita na dumadalo, pagka natapatan daw nung supot o nung kahon na sinasabi ni nung itong mga ngarala ito, mahihiya daw na hindi magbigay, kaya magbibigay. Kaya sa kanila raw, sa kanilang samahan, yun daw kahon, naroon lang daw sa isang lalagyan, at yung mga miyembro ang lalapit para hindi raw mapahiya. Eto, pakinggan natin kung paano po nahayag ang kapaimbabawan. Sana wag magagalit ang miyembro ng MCGI. Pakinggan po ninyo at subaybayan ito. At yung abulo yan, hindi po yun po pwedeng mag-abulo yung mga hindi miyembro ng iglesia. At ang abulo yan sa iglesia, hindi po lumilibot yung kahon. Yan. Kagaya sa ibang relihiyon. Kami, hindi namin tinatapatan ng kahon, pati bisita, pati kahit sino, hindi. At hindi kailangang mapahiya yung bisita na halimbawa wala siyang pambigay, hindi kasi siya tatapatan ng kahon. At hindi nga papayagan ang bisita na mag-abuloy. Meron nga pong isang mayamang Chinese, nagbigay ng tseke. Hindi namin alam, hindi naman pala kapatid yun, nakipagkatipon. Meron na nakalagay na signboard doon ng patalastas na hindi kami tumatanggap sa hindi kapatid. Merong nagbigay na Chinese, isang tseke, 300,000. 300,000? Kung tseke, pwede naming matrace. No? Pinatrace ko. Sabi ko, ibalik mo, bawal sa Biblia na ang hindi kapatid, tatanggapan mo. Nakasulat kasi. Sila ay hindi kumuha ng anuman sa mga hintil. Kahit hindi sila tumanggap. Yung mga unang Kristiyano na nangangaral, nagtitiis sila na kulang sila, pero para kumuha ng pera sa hindi naman kasama sa pananampalataya, bawal ng Diyos po yun. Ayun. Na-trace namin yung tseke na sinoli namin yung tseke. Pero salamat naman sa Diyos, dumating din yung araw. Teka, pinapapansin ko sa inyo, i-post lang ho natin yan, yung meron daw hindi kaanib sa kanilang samahan, yung Chinese, nagbigay ng 300,000 pesos. So, ang nakakatawa, isinoli daw niya. Oh, isinoli daw niya kasi hindi miyembro. Pansinin nyo, isinoli daw niya, ibinalik daw dahil hindi miyembro. Ituloy natin. Yung Chinese na yon, milyonaryo yon. May-ari po ng pabrika ng May-ari ng pabrika ng toyo. Popular yung toyo niya sa Pilipinas. Yun. Dumating ang araw, naanib naman siya sa iglesia. Pero yung kanyang unang ibinigay na 300,000 piso, binalik namin yun nung hindi siya kapatid pa sa iglesia. At sa ating samahan sa iglesia ng Diyos, ang ginaganap po nating abulo yan, hindi mapapahiya ang kahit na sino. Kasi hindi ka tatapatan ng Pag tinatapatan ka kasi ng buslo, wala kang pambigay, tumatagal yung buslo sa'yo, minsan pamasahe mo na lang na napipilit ka pang magbigay. Sige, tama na. Okay sa iglesia ni Manalo, kaya sa mga iba. Ayan. Okay, nakita nyo? Binanggit na naman iglesia ni Manalo. Mga kababayan po namin, wala pong iglesia ni Manalo. Uulitin ko, wala pong iglesia ni Manalo. Ang nasa Biblia po, mamaya mababasa nyo sa mga talata ng Biblia, makikita nyo pala, Iglesia ni Cristo. In English, Church of Christ or Iglesia de Cristo. Ano po? Walang iglesia ni Manalo. Kasi paninira itong ginagawa nitong mga ngaraleto na puno ng samahang pangrelihyong napapalit-palit ng pangalan ng kanyang samahang pangrelihiyon. Bueno, balikan natin yung sabi niya. Mayroon siyang akusasyon dito raw, tinatapatan yung mga kaanib sa iglesia ng supot para daw mapahiya, pag matagal lang nakatapat, mapupwede sa magbigay. Mga kapatid, mag-comment kayo, nanonood yung mga kaanib sa iglesia ni Cristo. Dito ba?
nung wala pang pandemya, ano po, pagka ba lumilikom ng kusang loob na handog yung mga diakono at diakonesa, yung lumalakad sila, tumitigil ba sila sa tapat ng kaanib sa iglesia? Tumitigil ba? Tinatapakan ba yung paa? Magbigay ka. Ganun ba? Ganun po ba? Mag-comment kayo mga kapatid kung ginawa yan ng mga diakono at diakonesa para malaman ng mga neutral na sumusubaybay sa atin. Kailan ginawa niya ng diakono at diakonesa? Pag lumalakad yung diakono, sagutin nyo mga kapatid, tumitigil o tuloy-tuloy ang kanilang lakad? Pag lumilikom, nung wala pang pandemya. Pakisagot po para malaman ng mga sumusubaybay sa atin. Magbabasa tayo ng ilang halimbawa. Si Caruel Pitsay pala. Sumusubaybay sa atin. Si Caruel Pitsay, yung anak ni Ray Pitsay. Ano po? Pakisagot po. Happy ba si kapatid na Ronald Alan Rangcal. Ayun. Ka Elizalde, Ka Teddy. 100% hindi po, sabi ni Ka Teddy. Ka Edward Clemente, hindi po tumitigil. Dire-diretso po. Magbigay ka man po o hindi. Sabi ni Ka Trista Monforte, wala pong ganon. Si Ka Trista Monforte, ang layo niya, naroon sa North Pole, Alaska. Sumusubaybay sa atin. Alam po, ano oras na ngayon sa North Pole, Alaska? 1 o'clock in the morning. Diba? Sipin nyo. Mandaragit ng ibon, baka biglang gano'n. Bueno, dito napatunayan po, mga kaibigan namin, hindi totoo yung akusasyon ni Mr. Eliseo Soriano na dito, tumitigil yung kapatid na diakono at diakonesa sa harap ng nililikuman ng handog. Ano ang palusot ni Mr. Eliseo Soriano? Kaya raw yung miyembro ang lumalapit sa kohon para daw wag mapahiya. Para bagang hindi niya hinihiya yung kanyang miyembro pagka hindi nagbigay. Natatandaan po ba ninyo? Meron siyang lokal, yung congregational worship service po nila, maliit yung abuloy, hindi nakakarating sa kanya. Hiniya doon sa kapulungan ng kanilang pagsamba. I-play natin yung nangyari niya sa Tanawan. May lokal. Pamasahin lang ng manggagawa nila, hindi nila kaya sustinihan dyan sa Tanawan, magtanong nga kayo, magkano abuloyan dyan? Kasya ba yan? Makakarating pa kaya sa akin ang abuloyan ng Tanawan? Makakarating pa kaya sa akin ang abuloyan ng Tanawan? Anong nasa treasury dyan? Baka nga hindi pa kasya sa pamasahin ng manggagawa at ng MIC nyo dyan. Napansin nyo? Kinagagalitan punong-puno yung kanyang mga miyembro na maliit magbigay ng abuloy. Kaya sinasabi niya na di umano para hindi mapahiya, siya mismo hinihiya niya yung kanyang miyembro Brad Eli, wag po kayong magagalit kung sabihin ko po na kayo ay isang paimbabaw na mangangaral. Wag po kayong magagalit, mga miyembro ng MCGI. Kaya si Brad Willie Santiago, na matagal na panahong 19 years, 19 na taon, miyembro ng sa mga dating daan, at naging manggagawang mangangaral, tagabasa pa, nasa, sabi nga, kakiskis ang siko, ni Madam Uri, ni Brad Eli, ano po, lumayas dyan, ibinulgar. Kanino napupunta yung abuloy? Diretso raw po sa sariling bulsa at bank account ng mga leader dyan. I-play natin yung patotoo ni Brad Willie Santiago. Ito. Yung ating mga kasama, tama po ba yung sinasabi ni Brother Willie na yung mga nakolekta na abuloy na galing sa mga miyembro, dapat doon po kukunin yung pambayad sa renta ng coordinating center, yung bayad sa Meralco, bayad sa tubig, bayad sa internet. Tama po ba? Bakit ang nangyari na kapag abuloy na yung mga miyembro, kailangan pang magbigay ng bukod para dyan sa mga babayaran na yan? Kasi yung abuloy na ibinigay ng mga miyembro, diretso po yan sa bulsa ng mga leader. Diretso po sa mga personal bank account ng mga leader dyan. Yan naman ang katotohanan
Oh, napansin po ninyo? Yan daw ang katotohanan eh. Yung abuloy sa MCG ay diretso sa bulsa at bank account ng mga leader o namumuno dyan. Hindi po ako may pahayag yan. Yan ay testimonya o patotoo ng dating manggagawang mangangaral at tagabasa po ni Mr. Eliseo Soriano sa samahang Ang Dating Daan. Kaya pagdating sa abuloy, ang lupit, ang tindi po niyang magtsuhin na yan. Si Mr. Eli at saka si Mr. Daniel Rason. Kaya hindi haharap sa diskusyon o debate. Bakit? Sapagkat yung kanilang ipinahayag at ginagawa, kinokontra ng mismong ginagawa at ipinahahayag nila. Ito po, simple. Anong ipinagmamalaki nitong puno ng samahang Ang Dating Daan? Hindi raw po siya palahingi, hindi siya nanghihingi. Pakinggan niyo ito. Ako lang naranasan ko sa buhay ko yun na hindi ako palahingi eh. Nahihiya akong manghingi eh. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Hindi ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi. Hindi ako nanghihingi. Pero humihingi lang kong tulong. Ano ang isa sa mga katangian ni Apostol Pablo bilang tunay na tagapangaral? Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Yan ang kitang-kita po, ang kontrahan, salungatan, o kaya binubugbog. Binubugbog po nitong punong ito ang kanyang sarili. Nakita nyo? Binugbog yung sarili niya. Ipinagmamalaki pa niya noon nung hindi namin sa kinikibo. Kung may batas lang, may batas daw. Papasukin niya ang sentral ng Iglesia ni Cristo para hiyain. Eto, i-play natin yung kanyang pagmamalaki noon. Eto. Kung meron lang batas na pwede kong pasukin, yung sentral ng Iglesia ni Manalo, papasukin ko ron. Akala nyo? Ginawa ng mga apostol yun eh. Na nililito yung mga kausap nilang Hudyo, hinihiya, nakikipagtulig saan sa mga Hudyo. Yan. Hinihiya. Hinihiya raw, nakikipagtulig saan ng mga apostol. Kaya gusto niyang pasukin. Noong ko pa po sinabi, doon sa programang Ang Tamang Daan, welcome po rito. Mula sa puno ng samahang Ang Dating Daan, kay Mr. Daniel Rason, lahat ng kanyang mga manggagawa, welcome kayo. Hindi kailangan ng batas. Hindi po kailangan ng batas. Nung i-call namin, kasi may pahayag pa yan, lahat ng pastor, mananawagan daw siya, na lahat ng pastor tipunin sa luneta ang mapatunayang mga sinungaling at nagsasabi ng hindi totoo, patayin, putulan ng ulo. Unang-una akong sasalang doon. Nung i-call namin, sige, sa luneta tayo. Alam niyo, biglang pihit ni Mr. Pam, ayaw kong manguuring ni Mr. Eliseo. Ito, panoorin natin siya. Nung araw kasi meron akong deklarasyon. Siguro ako kung halimbawa, lahat na magkakaisa-isa sa bayan ng Pilipino, lahat ng pastor dadalhin sa luneta, no? Tapos mag-uusap tungkol sa pananampalataya, bawat mapatunayang mali, pupugutan ng ulo, pati ako papabugot ako ng ulo pag napatunayan ako mali, ano? Lahat ng iglesia ron ang sinasabi ko. Lahat ng ministro pupunta sa luneta. Ngayon, pinaano nila yon, pinangpupuntos. Gusto mo pala ika sa luneta, hinahamon ka namin sa luneta. Hindi ko naman sinabi ro na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Hindi ko naman sinabi ro na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Yan ang kanyang palusot Hindi raw niya sinabi ro na Iglesia ni Cristo ang hinahamon ko. Mga kababayan, kitang-kita po Lalaban ba talaga o hindi lalaban sa debate? Diskusyon itong grupong ito pagka ang haharapin nila ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga, kung ano-anong palusot na hanggang sa dumating ang panahon, nung nabubuhay pa po ang kapatid na Eranio Manalo na namamahala sa iglesyang ito, ang sabi nila, ang gusto ko puno sa puno, si Eranio Anya, kasi puno ako. Nung pumanaw ang kapatid ni Eranio Manalo, ang gusto naman nitong si Mr. Eliseo makaharap ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Siya rin gusto makaharap. Ito pagmamalaki niya. I-play natin yung bahaging yan. Sabi, kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon haharapin ko kahit sa kahit sa
teleconferencing sa buong mundo eh. Oh, sitin nyo, yan ang pinagmamalaki niya. Ang gusto naman niya, ang kapatid na Eduardo Manalo, uulitin ko ito. Nanonood ang grupong yan sa pangunguna ni Mr. Eliseo Fernando Soriano hanggang sa lahat ng kanyang mga manggagawang brainwash o mga ngaral. Hindi nyo kayang humarap sa kanino mang ministro sa Iglesia ni Cristo pagka ang pag-uusapan po maginoong diskusyon o maginoong debate. Hindi nyo kayang humarap. Kaya doon kayo nagsisiksik. Doon kayo nagsisiksik doon sa palusot nyo. Dapat puno sa puno. Sabi nga ni Mr. Rex Kayanong, ni puno ng dahon ng sili, wala kayong nakaharap. Wala. Wala po eh. Ang totoo, mga kababayan po namin, alam po ng grupo ni Mr. Eliseo, na talagang hindi sila uubra sa debate o diskusyon laban sa Iglesia ni Cristo. Bakit? Ito ang isang pangunahing sagot ko. Kasi ang mangyayari po niyan, si Brad Eli, bubugbugin ng mga sagot ni Brad Eli mismo. Kaya mangyayari, Eli Soriano versus Eli Soriano. Magsasabong yung kanyang pahayag sapagkat iba ang ipinahayag niya kahapon sa ipinahayag niya ngayon. Ganyan po eh. Ayoko namang sabihin malilimutin si Brad Eli. Kasi ang patotoo niya, si Raulo ang ganun. Di ba may pahayag siya? Yung daw taong kontra-kontra sinasabi, medyo may sira ang ulo nun. Ito lang eh. Ito, yung kanyang akusasyon, wala raw mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo. Wala raw nun. Ang nasa Biblia raw po, yung plural. Mga Iglesia ni Cristo, Churches of Christ. Kaya dinaya daw namin ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, yung kaanib dito na yung daw plural, ginawa daw naming singular. Sapagkat ang nasa Biblia lang daw, plural, mga Iglesia ni Cristo, or in English, Churches of Christ. But you will never ever find, according to him, the word Church of Christ or Iglesia de Cristo in Espanyol. O, panoorin natin itong bahaging ito. Yung sinasabi mo, Church of Christ, wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia yan. Ang nakalagay sa Biblia, Churches of Christ, Romans 16:16. Ginaya ka lang. Yung plural, ginawang singular. Nagsasabi ba siya ng katotohanan? Ano ang ilan sa mga talata ng Biblia na binabanggit ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ? Acts 20:28, George M. Lamsa Translation. Ephesians 3:6, The Last Days Bible. Hebrews 12:22-23, The Remedy New Testament. 1 Corinthians 5:12-13, Unlocked Dynamic Bible. Ephesians 4:11-13, Knowledge Simplified New Testament. Efeso 3:20-21, Tradusyon and Lengguahe Aktual. 1 Corinthians 12:12, Weymouth New Testament. Sa kabilang dako, mababasa ba sa alinmang sali ng Biblia ang Members Church of God International Incorporated or MCGI? Sorry, we didn't find any results for your search. Baka naman nasa Biblia ang Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa Hamasayaha Incorporated. Sorry, we didn't find any results for your search. Sige. Kita nyo mga kababayan po namin, sabi niya walang mababasa. Ang dami po nung inilitaw ko na mga talata sa Biblia na mababasa natin ang Iglesia ni Cristo. In English, Church of Christ. In Espanyol, Iglesia de Cristo.
Kaya hindi po lalaban talaga sa debate itong si Mr. Eliseo Soriano at sino man na mga ministro niya sapagkat maiipit sila. Lalo si Mr. Soriano, alam niya maiipit siya. Maiipit ang lahat ng dapat maiipit kay Ingkong. Mr. Eliseo, maiipit lahat ng dapat maipit. Pati yung pang-uring po ninyo, maiipit yon, Brad Eli. Alam niyo, panlusot nito ni Mr. Eliseo Soriano, ito, nakakatawa na lang eh. Paano niya kung lalaban sa Iglesia ni Cristo sa diskusyon o debate? Paano kung lalaban? Baka mabugbog ako eh. Nambubugbog kayo sa debate. Kaya pagdating ng tapos yung debate, mabubugbog lang ako. At papatayin pa ninyo ako. Isipin nyo, ganun kanyang pinahahayag niya. Bubugbugin daw siya, papatayin siya. Alam nyo, yan po ay isa sa mga paraan ng pandaraya at pambobola ni Ingkong o Mr. Eli Soriano sa kanyang mga miyembro. Ang totoo, marami na pong hinarap na diskusyon o debate ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo, pero ang tanong, may nabugbog ba? May pinatay ba pagkatapos ng debate o diskusyon? Itong mapapanood nyo, ipinalabas po namin sa Ang Tamang Daan sapagkat may naganap na debate mismo noong August 2006. Natatandaan nyo, yung ipinakita ko po na nakaraan lang, itong si Mr. Talibong, dyan sa Bohol, yan po ay August 2006, ang kaharap si kapatid na Ramil Parba. Pagkatapos nun, that month also, August 2006, sumunod po sa Pampanga mismo. Ipapanood natin yan, kung nagbubugan o nagkamayan right after the debate. At tingnan nyo, yan, bawat pagkatapos, napapanood nyo, bawat pagkatapos ng cross-examination, nakikipagkamayan. Yan, napapanood nyo. Saan dyan ang sinasabi nilang Paki-stop muna. Saan na, Ito po, malulupit mga daw kababayan mga namin. ministro at Paki-stop yan. mga... Ito po mga kababayan namin. Napansin ba ninyo? Right after po nung debate o diskusyon kay Mr. Talibong, nakipagkamayan si kapatid na Ramil at yung ibang mga ministro doon sa naka-debate na representative o kinatawan ng Iglesia ni Cristo. Kahit si Mr. Talibong nandaya. Nandaya. Sipin yung binago yung nasa Matthew 16:18, maliwanag ang nakalagay doon, upon this rock I will build my church. My church. Anong ginawa ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika? Pinalitan yung buong pahina ng Biblia. Kaya nahalata iba yung kulay. Tapos ang inilagay, I will build my Holy Roman Catholic Apostolic Church. Isipin nyo, pandaraya. Pero kahit nandaya si Mr. Talibong, eto tanong, binugbog ba siya? Hindi po. At sa mga sumusubaybay sa akin ng mga kababayan po naming Katoliko, at yung mga neutral, eto tanong ko po sa inyo, sagutin ninyo. Mabuti ba yung tinatawag na forgery? Mabuti ba yon? Halimbawa, public document, ipo-forge natin yon. Dadayain, buburahin. Kaso ho yan sa batas. Di lalong matinding kaso sa harap ng Panginoon Diyos na yun mismong pahina ng Biblia, punitin mo, palitan ng buong pahina para masunod ang sarili mong gusto. Yan po ang ginawa ng kinatawan o representative ng Catholic Church sa debate sa katauhan po ni Mr. Wendell Talibong. Kaya may tanong ako, may kredibilidad ba ang taong ito? Yan ba ang paniniwalaan ninyo? Masyado akong natatawagan ng pansin sa kabila noong kanyang ginawang yun. Noong 2006 nahayag yung kanyang pandaraya sa taong bayan. Anong ginawa niya ngayon? Nagkaroon ng sariling YouTube channel at tuloy-tuloy na naninira sa Iglesia ni Cristo. Tanong ulit, may kredibilidad ba ang taong ito? Kayo po sumagot. Kaya kahit nandaya siya, di siya binugbog, di siya ginulpi, nagkamayan. Ulitin natin yung short video clip na yan. Simulan natin. At tingnan nyo, yan, bawat pagkatapos, napapanood nyo, bawat pagkatapos ng cross-examination, nakikipagkamayan. Yan, napapanood nyo.
Saan dyan ang sinasabi nilang bugbugan? Oho. Saan malulupit daw mga ministro at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Wala hong katibayan yan. Kaya nga, sabi natin kay Mr. Soriano, saka sa kanyang mga manggagawa, kay Daniel Rason, sino na, kahit sino sa kanila, basta bigyan nilang pahintulot, magkaroon ng isang maginoong debate. Kahit dyan mismo sa Pampanga, kapatid na Ramil. Sa bagay, nabanggit rin nyo yung Pampanga. Nagkaroon din tayo ng debate sa Pampanga noong August 15. August 15, araw ng Martes, dyan po sa San Fernando, Pampanga. Teritoryo na ni Mr. Soriano yun. Opo. At ang kalaban po dyan, mga magkatunggali, Iglesia ni Cristo, at yung tinatawag na Seventh-day Adventist Church. At doon sa nasabing diskusyon o debate, yayamang ang paksa, Christology. Patutunayan nila, nung kabilang panig, na ang Panginoon Kristo ang tunay na Diyos. Kapatid na Ramil, doon lang sa huling tindig ni Mr. Richard Thompson, na kinatawan ng Seventh-day Adventist, anong kanyang sinabi doon sa kanyang huling tayo at may panawagan sa kay Mr. Soriano? Yung bahaging yan, mas maganda marinig ng ating mga taga-subaybay. Ito po yun, pakinggan natin. Muli, isang magandang hapon sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa kabuuan ng mga pupunta rito, mga Seventh-day Adventist. Pwede po bang pumalakpa kayo kahit pa paano? Nakikita po natin, kaya alam niyo sa totoo lang, ewan ko nga ba bakit ang ibang samahan ng pananampalataya ay takot na takot makipagdebate sa mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang, yung sinasabi nilang nanggugulo, pangatlong beses na ito, kahit kurot, wala tayong hinahamon. Ulitin ko yung sinabi ko noong 2001. Mr. Soriano, kung nasaan ka man. Baka pwede mong pagbigyan ng isang maginong usapan ng ating mga kaibigan at mga kapatid na Iglesia ni Cristo. 2001 ko pa nire-request yan Hanggang ngayon, wala pa. Isipin nyo mga kaibigan, mga magulang at mga kababayan, yan ho ay nakadiskusyon ng Iglesia ni Cristo. Siya mismo nagpapatotoo tungkol sa kapayapaan. Walang gulo, gaya nung sinasabi ni Mr. Soriano. Ang totoo pagkatapos nga nung diskusyon, yayamang tigtatlong tayo sa panig ng Iglesia ni Cristo, sa panig ng Seventh-day Adventist, anong naganap pagkatapos ng diskusyon? Nagbugbugan na ba, kapatid na Ramil? Hindi nakikipagkamay kayo. Kayo, kapatid na may nakita, no? Tapos kami, nakikipagyakapan pa Ipakita natin yung bahagi nga. Ito po yun, mga kaibigan. Punta tayo sa Hebreo 1:8. Apo. Sabi mo kasi, ang Diyos, kinakausap si Kristo na Diyos. Yun diba? Yun po ang sabi ng talata. Ayun. Ang akala mo, si Kristo yung kausap na Diyos. Ay, hindi po yun ang akala ko. Yun po ang sinasabi ng talata. Sige, okay. Ngayon, doon sa 9. Doon sa 9. Apo. Ang sabi doon, kaya't ang Diyos mo. Apo. Sino yung Diyos ng anak? Ay, binanggit nga po yung Diyos na sinabi niyang Diyos niya. Sino yun? Walang binanggit doon kung sino yun. Ikaw magano doon. Sige, banggitin nyo na yung ama yun. Sige. Quiet po. Quiet. Basahin mo na yung ama yun. Sa makatwid, hindi mo alam kung sino yung Diyos, no? Eto po. Hindi mo alam. Quiet po. Quiet, please. Nakikiusap po para di po tayo mantala. May sinabi ba akong hindi ko alam? Ganito, ang sagot ko, yung Diyos yun. Ayan. Kasi nga, naniniwala kami na ang isang Diyos, binubuo ng tatlong persona. Pag-usap na naman yan. Hindi ba yung Diyos nagsalita ron, may anak? Yun nga po ang sinabi ko. Ayun! Kaya, yung Diyos doon, yun ang Ama, hindi ba? Hindi po sinabi ng talata, basahin nyo na yun yung Ama. Ayun. Ito. Ito. But unto the Son is set thy throne, O Elohim. Ano yun? Elohim, Diyos po yun. Diyos yun? Opo. Yun ang Diyos sa Kristo? Opo. Ayun! Ayan, nagyayakapan.
Oh, nagyayakapan. Walang bumbugan. Oh, yan. Oh, kami ni Brother Thompson. Oh, nagyakap pa kami. Nagyakap kami. Oh, andun pala si Caro Beltran. Oh, nagpa-picture pa kami ni Brother Thompson. Baka yung nasa left side ko. Yung po ay church worker ng Seventh-day Adventist. Napansin po ba ninyo yung mga nanonood sa kanilang telebisyon? Sports eh. Pagkatapos ng laban, parang magkakaibigan o magkakapatid. Kaya, pagkatapos mismo nun, kapatid na Ramil, bago tayo maghiwa-hiwalay sa panig ng Seventh-day Adventist Church, saka sa panig ng Iglesia, anong pahayag mismo nung kinatawan ng Iglesia ng Adventista? Ito, pakinggan natin yung pahayag muli ni Mr. Thompson. Ito yon. Papasalamat sapagkat napakaganda ng mga ganitong pagkakataon. Okay? Pangatlong beses na po ito at napapatunayan ko na talagang pag ang iyong gagawin ay hindi personal na pakikipag-usap, natatapos po ng maayos ang ating mga pag-uusap. Kaya doon sa mga natatakot makipag-usap ng ganitong larangan, baka meron lang talaga silang kinatatakutan, kaya ayaw nilang kumarap. Alin sa dalawa, maaaring hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang doktrina, o kaya naman talaga, ay talagang ayaw lang lumaban. Ganon po. Kaya narito, ebidensya naman, pangatlong beses na. 3 times na po ito. Maayos pong natapos ang ating usapan. Sa lahat po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, magmula kay kapatid na Eranio Manalo at sa lahat ng mga manggagawa nila, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Naglilingkod po ako dito sa Pampanga. Isang manggagawa po. Seventh-day Adventist. Opo. Ayan, kaya kami hindi natatakot na kausapin ang mga kapatid na Iglesia ni Cristo sapagkat yung paniniwala ni Ginoong Elisoriano na ito ay nanghaharas o ano ang paraan ng kanilang pakikipag-usap, hindi po talaga totoo yun. At ito'y napatunayan namin hindi lamang isang beses, marami na pong pagkakataon. Okay na. Meron pa kayang maidadahilan si O kaya may tanong po ako, meron bang maidadahilan? Meron pa bang maidadahilan si Mr. Eliseo Soriano at sa lahat ng kanyang mga tagapagturo o tagapangaral para umiwas sa diskusyon o debate? Nakita nyo, nagyakapan eh. Ulitin natin yung bahaging yon, yung isang short video clip na yon. Pagkatapos yung debate mismo, sige, ano Elohim, natin? Diyos po yun. Ayan, no? Diyos yun. Yun ang Diyos ni Kristo. Opo. Ayun! Ano, para mapansin po ng lahat, walang bugbugan niya. Ayan, no? Nagyakap eh. Sports, yan tinatawag na sportsmanship. Ayan, no? Si Caramil, ayun. Nagharap kami ni kapatid ni Brother Robert Thompson. Ayan. Nagyakap kami. Nagpa-picture pa. Kitang-kita nyo. Lumaban lang si Brad Eli sa diskusyon. Lumaban lang siya. Payag ako na yumakap siya sa akin. Ito hamon ko. Mula kay Mr. Eliseo Soriano, umuwi po kayo sa Pilipinas. Harapin nyo sino mang ministro sa Iglesia ni Cristo. I guarantee you, Brother Eli Soriano kaya si Mr. Daniel Rason, pag lumaban po kayo sa debate, mayayakap niyo ako. Payag po ako. Mayayakap niyo ako. Lalo ngayon, pandemya. Di ba, pandemya ngayon, may tinatawag na pagpapatest muna. Kahit po mag-positive kayo, kung sakali lang, ulitin ko, nagpatest kayo, kahit nag-positive kayo, yayakapin ko po kayo. Napansin po nyo, Mr. Eli, uulitin ko po, kahit po mag-positive kayo, na kayo ay tinest, na bakla pala kayo, yayakapin ko rin po kayo. Yun ang ibig ko sabihin. Kahit mag-positive kayo na kayo pala ay may COVID. Ito, halimbawa lang. Maglalagay na ako ng mask at saka ng face shield. Yayakapin ko po kayo para ipatunayan sa inyo mali yung palusot ninyo at pambobola nyo sa inyong miyembro na dito ay mabubugbog kayo. Sa plaza, sinabi na namin sa inyo, halimbawa, pag natapos itong pandemya,
Sabi nyo, bubugbugin kayo. Eh di doon kayo sa kabilang side, yung mga ministro naman o sino mang kinatawan ng iglesia, dito sa kabilang side ng stage. Walang gagalaw sa inyo. Magpagawa kayo ng isang malaking hawla made of steel. Malaking hawla. Doon kayo sa loob ng hawla na bakal na walang palagyan nyo pa ng kuryente yung paligid ng bakal. Walang gagalaw sa inyo. Yun nga lang may kondisyon. Ano po? Anong kondisyon? Nakalagda kayo at ang inyong mga pamunuan na pag natalo kayo sa diskusyon, una, nakasulat doon, titigil na kayo sa panloloko nyo sa mga tao. Ikalawa, isasauli nyo lahat ng abuloy na kinuha nyo at hinutot sa inyong mga miyembro. Ibabalik nyo lahat ng properties na kinuha ninyo mula sa kanila. Pagkatapos yung mga ini-upload ninyo sa YouTube o sa social media na inyong mga pagtuturo ay aalisin ninyo para wala na kayong madaya. Pagka kami naman ang natalo, yun, nakalagda po kami. Payag kami, gibain ninyo lahat ng aming kapilya. Magsisimula kayo sa tore. Payag po ang tagapamahalang pangkalahatan, talo na rin sila pag tinalo nyo sa diskusyon ng ministro sa Iglesia ni Cristo. Ayan, inilalatag ko na. Baka may gustong tumawag. Ito telepono, 8981-4311. Ulitin ko po, 8981-4311. Baka may gustong tumawag mula po kay Brad Eli, si Mr. Daniel Rason sa lahat ng kanyang MIC, tumawag kayo. Para pag-usapan natin kailan ng diskusyon. Hindi kami takot sa inyo. Nahayag lang ang samahan po ng ang dating daan mula sa kanilang puno, hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang doktrina sapagkat alam nila yung puno nila sasalungatin ang kanyang sariling pahayag kaya bubugbugin ang sarili niya sa pamamagitan ng napakarami o isang tambak niyang kontradiksyon. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa atin. Sana nakatulong sa mga nagsusuri sa mga aral po ng Iglesia ni Cristo. Binabati natin, Kakorason Torres, wow! Napaka-tempting naman ng offer, makakayakap kay Ka Michael. Bradeli, makakayakap. Talagang hindi nyo malilimutan pag yumakap kayo sa akin, yung talagang buong higpit na yakap. Tulog na kayo. Kaya si Mr. Rex Kayanong. Ito. Siguro i-play natin yung napanood ko kay Mr. Rex Kayanong no isang araw lang. Ito sabi ni Mr. Rex Kayanong. Bakit pagka debate, Garrix, ang pinag-uusapan, medyo mailap ang ministro ng INC? Hindi, di ba yung debate na binabanggit nyo, alam nyo, napakatagal na hong usapin ho yan sa pagitan ho ng MCGI at saka ho ng INC. Kasi bago ho magdebate, gagawa muna ho yan ng pre-debate conference. Ngayon, pag-uusapan ho dun sa debate kung ano ho yung, kumbaga, ano yung rules, anong panuntunan o diskusyon. Kasi ito lagi ho yung kumbaga ito ho yung laging panlaban ho ng grupo ho ni Brother Eli Soriano. Bakit daw hindi ho lumaban ho ng debate yung puno sa puno? Tama nga naman. Pero ang tanong ano hong kapasidad na isang Brother Eli Soriano nahaharap po isang Ka Eduardo Manalo? Ganun lang hong kadaling intindihin. May mga ministro ho yan, naandyan ho si Ramil Parba, naandyan ho isang Sandoval. Di ba may mga binubuksan nga hong linya ng komunikasyon, may mga messenger, may mga Viber na pwede hong tumawag ho doon. At may isang malaking hamon nga ho doon, si Sandoval, di ba kay Kuya Daniel Rason, na nagpapatakbo ho ngayon ng UNTV, na pwede daw hong tumawag ho doon para ho pag-usapan. Ngayon, sabi naman ho ng isang miyembro ho ng MCGI, paano tatawag ho doon, Garrix, ay binibigay hong number? Kapag ho tinatawagan, lagi hong busy. Hindi, baka naman ho nagkakasabay-sabay. Di ba yung mga tawag na yon?